Hello! Welcome back po dito sa Angel Francia PH Zaro, Capricorn, Sun and Rising and Venus placements, mga madam and sir, kamusta po kayong lahat? I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan. So in today's video, alamin natin kung ano ang mga sagot ng guardian angels ninyo tungkol sa mga katanungan ninyo regarding love life, regarding kaperahan, regarding anything na mga pinoproblema ninyo sa inyong sitwasyon. But before I start, I just want to make an announcement na meron pa rin tayong 2-in-1 jar. Okay? Financial blockages removal jar and money spell jar. Okay? This is 850. Sa may interesado, mag-message na kayo sa akin. Okay? Malapit nang maubos. Okay? 850. Panangga sa kulam. This is a black tourmaline stone, okay? This is 1,000 pesos. Protection and healing necklace. Kung ikaw ay nakulam, ayan, gagalingin ka ng bato nito and protection na rin. Kasi kahit panagaling kayo, kung wala kayong panangga, maulit-ulit yung kulam sa inyo. Okay, next, you have the generational curse ancestor healing necklace, pangtanggal sa sumpa ng iyong angkan. This is 1,900 pesos. And of course, meron pa rin ang ating bestseller, okay? All-in-one powerful red bracelet. Okay? Ang daming nakakuha nito, ang daming mga magagandang feedback sa ating bracelet ko. Ang daming opportunities na dumating sa kanila. Okay? Kaliwat kanan, yung iba, hindi, ang sarap ng tulog, masarap sa pakiramdam. Okay? Nung nabili nila to, lahat sila ang gaan ng pakiramdam nila nung sinusuot nila to. Okay, so mag-message kayo sa akin. Hanapin nyo ang Facebook page ko, Angel Francia PH Zaro. Okay? Ayan. Capricorn, ano ang mga sagot ng iyong guardian angels tungkol sa iyong katanungan regarding love life, relationship, or anything na dapat ninyong malaman ngayon? This is a general reading and also a timeless reading, so it doesn't matter kung kailan ninyo ito napanood, still applies. Let me know in the comments if nag-resonate sa inyong reading, okay? If hindi naman nag-resonate, you can still claim all the positive messages na naririnig ninyo dito. Okay? Alright, anong mga katanungan ng ating Capricorn? Okay. At ang sagot ng guardian angels nila. Alright, Capricorn, you have the Two of Wands. Okay, you're ready. You're ready to get out there. You're ready to change your plans. You're ready to make some changes regarding your future, Capricorn. Okay, there is progress regarding your plan. Okay, so be ready. You are ready to accept the good things. Ayan o. Be ready. Be ready daw, sabi ng yung guardian angels, because they really know that you're ready. You're ready to travel. You're ready for new adventure. You're ready for new beginnings. Regarding your future, you are ready. Oh, I love this. This means that whatever you plans ahead, you are ready. Okay? Nakahanda ka na sa mga plano mo in the future. Maybe you're ready for next year, Capricorn. Are you excited? Ayan. Next, you have the High Priestess and yes. Whatever! Kung ano may mga kutob ninyo, it's a yes. Capricorn, if you have been asking, like, may kutob akong ganito, ganyan, it's a yes. Okay? Regarding sa kutob ninyo, if may hindi klaro, ayan. Ano ba ang kutob ninyo lately sa iyong sitwasyon? There's something about a situation in your life, Capricorn, na parang naghahanap kayo ng katanungan. Yes or no, it's a yes. Okay, ayan, High Priestess. Whatever na parang hindi klaro, it's a yes for you. Okay? Katanungan ninyo. Next, you have the Chariot. Success! Capricorn! Oh my God, you're heading towards success. Okay? If nagpaplano kang mangibang bansa, it will lead to your abundance and success. The Chariot is a card of success. Wow, you'll be successful in two aspect in your life.
Capricorn, because we have the two wands. There is progress in your life. You are heading, you're moving forward. You're heading towards success, Capricorn. If I were you, I claim this. I love your reading, okay? You have the courage to persevere. Okay, lahat ng mga plano mo, lahat ng pagsubok, okay, malalampasan mo. Just have confidence and believe in yourself. Okay, with the Chariot card, the advice is, pag nagkaroon ka ng confidence sa sarili mo, you will succeed. Okay? Ayan, I love your reading, Capricorn. Next, you have the Page of Wands. Remain positive regarding your ideas. If you have an idea to start something, remain positive daw. Okay? Remain positive about any information na darating sa buhay ninyo, Capricorn. Okay? Be open-minded and be positive. Okay? For any messages that is coming through na matatanggap ninyo within the next few days or few weeks from now, okay? Whatever you're trying to create, remain positive about your plans and about the future, okay? Next, you have the Knight of Wands. Okay. Ayan. I feel like this has something to do with with your romance. For some of you, yung iba sa inyo, with regards to romantic love life, is nagtatanong ka if pwede ko bang pagkatiwalaan itong fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. It's a no for some of you. Hindi mo dapat pagkatiwalaan yung taong flirty. Knight of Wands kasi sila yung katawan lang ang habol sa inyo, Capricorn. Okay? So, mag-ingat, huwag magpadalos-dalos kasi baka mahulog ka. Ayan. Kasi ang Knight of Wands, naghahanap lang sila ng mga exciting sa buhay nila. Pag seryoso na, iiwas sila. Knight of Wands, sila yung mga manloloko, kagaya ni Knight of Cups. Kaya lang, si Knight of Cups kasi, playboy. Si Knight of Wands, yung magkikipagkita lang para mag-toot. Alam mo yun? Magkikita-kita lang kayo sa may sogo. Alam mo yun? Mga ganon. Gusto mo yung ganyan lang. Dadala ka na lang sa tabi-tabi para mag-toot. Pagkatapos, uwi na. And then, may iwan kang tulala. Hindi na magre-reply sa text mo. Huwag mo lang pag-aksaya ng panahon yung mga ganyan kasi never, especially kung Capricorn, kung kabit ka, o pag-isipan mo na. Okay? Huwag mo pag-aksayahan ng oras mo at energy mo sa tao na hindi ka ilalagay sa seryoso. Kasi una, nakakasira ka pa ng pamilya. Pangalawa, hindi ka pa niya siseryosohin. Nakasira ka ng pamilya. Especially may bagong anak yung mag-asawa na yon. Hindi ka nakagawa ng kasalanan. Hindi ka lang nakagawa ng kasalanan doon sa pamilya, sa bata pa. Kasi ang bata, mga 1 to 5 years old, 7 years old, malapit yan sa mga anghel. Nakikita na anghel, ayan, broken family siya dahil may isang kagaya na mga kabit na kumakabit na nakakasira ng pamilya. So, it's a no. Hindi yan ito-tolerate ng guardian angels natin yung, alam mo yon, yung, sa panahon ngayon, dami ng kumakabit-kabit, no? Mga kabit, mga adultery, mga infidelity. Yan. So, wag kang magpadala sa mga, wag kang marupok. Wag tayong marupok, wag tayong magpadala sa mga damdamin natin. Kasi, in the end, baka pagsisisihan natin. Magiging magulo. Ayan, nagpapadala ka. Masarap ma-in love. Totoo yan. Kahit sino naman. Okay? Hindi nyo ako naintindihan. Mahal na mahal ako. Ngayon lang ako nakahanap ng pagmamahal. Ganun ba? Pero nakasira ka ng pamilya. Nawasak ang pamilya ng bata na yon dahil merong isang kagaya mo. Do you think natutuwa si God? Do you think natutuwa
Okay? Kaya magtataka ka, bakit ganito ang buhay ko? O baka may nagawa kang kasalanan. Bakit ganito? Bakit inaaway ako? Bakit, di ba? Bulag ka sa sarili mong mga gawain. Manalamin tayo. Ano bang, mag-reflect tayo, manalamin tayo. Ano bang nagawa ko? Oh. Kaya siguro, yung iba, hindi pinapakinggan yung mga dasal nila kasi kailangan mo munang, alam mo yun, yung sin, kailangan mo nang matanggal yung sin, kailangan mo munang mag-repay, kailangan mo nang mag-sorry sa puso at sa isipan at sa gawa, kailangan mo humingi ng sorry, kailangan mo magbago, bago siguro pakinggan yung mga dasal ninyo. Okay? Ang dami ngayon na na-involve sa mga third party. Hindi yan tinotolerate ng guardian angels. Especially if okay lang kung yung nakipag third party ka sa couple na hindi kasal. Tandaan nyo yan kasi hindi yan, walang basbas yan sa simbahan, hindi yan ina-acknowledge. Pero kung lalo-lalo na kung nakasal, may basbas yun sa pare at sa mata ng Diyos sila yon. Tapos ka. Okay? Ano pang rason mo? Sige, i-defense mo yung sarili mo. Kasi mostly sa mga taong defensive, sila yung guilty. Makikita yan mamaya sa comment. Pag ikaw, defensive ka sa akin, ibig sabihin, wag ka nang magpa-obvious. Wag mo nang ipahalata, ipagsigawan sa mundo na makikilala ka tuloy sa mga comments mo dito. Na ganito. Ay, ganun pala siya. So, tumahimik ka na lang at isipin mo yung sinabi ko. Talagang matatamaan kayo dito sa akin. Okay? So, ayan. Okay, sa mga iba na, behave dyan, good for you. Queen of Swords, okay. Kung ano man mga iniisip mo, Capricorn, yung iba dyan, okay? Kung may iniisip kayo, kung ano mang iniisip nyo, sabi ng guardian angels, wala kang dapat ipag-alala. Lalo na sa mga bagay-bagay na yung mga taong nanakit sa iyo sa salita. Kagaya ko. Pinagsalitaan ko yung iba dyan. Tama lang din naman. Okay? Kasi hindi tama yung ginagawa ninyo. Tama. Do you think tama ba? Oo, masarap magmahal. Totoo yan. Kahit sino naman. Di ba? Pero ang tanong, tama ba ang ginagawa mo? Okay? Hindi mali ang magmahal. Pero tama ba yung pagmamahal mo? Kumakabit-kabit ka na hindi kayo legal. Hintayin mo maghiwalay sila totally at talagang mismo ang asawa ang may talagang may legality na talagang naghiwalay na, separate na sila in how many years at talagang Pero kung magulo pa, mamay matulfo pa kayo, pa dyan, maparabarangay, nagkasala ka pa, doble-doble na ang karma. Diba? Sa una, ang sarap ng feeling, diba, nagde-date kayo, flowers, chocolate, text, diba, ang kilig-kilig moments, sa umpisa lang. Ang ending, magulo, away, stress ka pa, na-judge ka pa, sa mga tao, chinichismis ka pa. Uy, si ganito, ganyan, na barangay, ganyan. Sinong may kasalanan? Kasi, nung una na nililigawan tayo ng mga lalaki, nagpadala tayo sa ating damdamin, di ba? Nabulelekong tayo, naloko tayo, nabulekong na. Sabi na, wala na kami, naghiwalay na kami. Sabi naman niya, naghiwalay kami. Pero for once na alam mo na meron pala siyang asawa at mga anak, okay, mag-giveaway ka na. Umatras ka na. Huwag ka na magparamdam, huwag ka na magpakita. Pero kung talagang sadyang garampingat ka at malandi, kasalanan mo yan. Okay? Maniwala ka, karma is real. Hindi lang ngayon yan. Hindi lang yung karma is hindi agad-agad tatalab yan. Okay? It takes how many years? Okay?
Ay, naku, maniwala kayo. Iba ang karma pag tumama sa tao. Hindi mo maakalain na mamaya lahat na ng santos, lahat na ng araw-araw ka na siguro humingi ng Diyos, hindi ka pa rin. Kasi ipapatikim sa iyo, ipaparealize sa iyo yung mga kasalanan mo. 5 years from now, 6 years from now, magulat ka, bakit ganito ang buhay ko? Kapag asawa ko ng binubugbog ako. Hindi mo na-realize, baka noong kabataan mo, nakipagrelasyon ka, nakagawa ka ng kasalanan. Nahulaan ko yung iba dyan, no? Binubugbog ka na ngayon ng naasawa mo. Sabi ng mga kababae, karma niya yan kasi noong nang nagdalaga yan, ganon. Ganon ang karma. It takes years bago, totoo yan. But, kung meron mang nasabi sa iyo yung mga tao, wala kang dapat ipag-alala. Take this as positive. Okay? Take this as positive. Kasi, para ma-save yung kaluluwa mo, pinagsasabihan ko kayo, okay, baka mamaya, kung kailan na naghandusay ka na sa kama, ilang oras na lang, mamamatay ka sa kapakahihingi. Di ka na mapupunta sa langit. Diba? To save your soul, we have to be redeemable. Ano ibig sabihin ng redeemable? Okay? I-search niyo yan, redeemable. Okay? Para iligtas yang kaluluwa mo. Okay? Kaluluwa ninyo na puno ng kasamaan, puno ng mga dark energy yan yung kumakabit-kabit, na natetempt sa mga sexual desires. Those are dark energies na hindi tama. Okay? Ibig sabihin ni God na go and multiply. Hindi ibig sabihin na sige, maglandi kayo, mag-ano kayo, ganon. Hindi. Okay? Iba yun. Papadala tayo sa mga, papadala tayo sa mga Korean telenovelas and mga romance, whatever dyan. Chorba. But anyways, so ayan Capricorn, ayan tuloy na pagsabihan ko yung mga ibang Capricorn, pero if you know in yourself na hindi yan para sa'yo, wag mong i-take, okay? Ayan sinasabi ko sa inyo magko-comment na naman dyan, yung mga defensive, ay mahalata talaga kayo, okay? So I'll see you next time Capricorn, maraming salamat, and I'll see you on my Facebook page kasi madami akong ipamimigay ng mga free items sa pag-games. Okay? God bless, more power, and mag-behave, ha? I'll see you next time. Ingat!